of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been Ang dami po sa bawat isa sa atin. Muli po tayong nagla-live para po sa ating our daily words of encouragement sa araw po na ito, June 27, Sabado ho. Tayo po ay manalangin. Kailan Diyos, salamat po sa inyong paggabay, pag-iingat sa maghapon hanggang sa oras pong ito. I-bless niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan na may matutunan kami. Patawad din po sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Kayo po ang maluwalhati. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Luke chapter 11 po tayo ho. Tapos na po natin yung chapter 10 noong kahapon. Sinusundan lang po natin ang mga pangyayari book by book, chapter by chapter. Alright? So, Luke chapter 11 verse 1, the Bible says, "And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray." Yan po ang pamagat natin. As John also taught his disciples. And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Verse 5, And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. Verse 6, For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. Verse 7, the Bible says, And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give it thee. Verse 8, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Verse 9, And I say unto you, Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Verse 10, For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Verse 11, If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a fish, and give him a serpent? 12, Or if he shall ask egg, will he offer him a scorpion? 13, If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Okay? Yan po ang ating text. Again, Lord, teach us to pray, ang ating pamagat. Yung teach po dyan ay didasko sa Greek word. It means to teach. So, simple as that, turuan sa Tagalog po. Yung pray naman po dyan ay supplicate. Okay, supplicate. Or, yung ibig sabihin ng supplicate, to ask for something in a humble, earnest, or submissive manner. Yan po ang pagsusupplicate. Kumbaga, pagpapakumbaba, earnest, and submissive sa kalooban ng Diyos sa ating buong buhay. Supplication. Hindi yung paghingi na may kayabangan or paghingi na demanding. Oho. So, kumbaga, pagpapakumbaba. Okay? So, prayer was central to the life of Jesus. His disciple noticed that his power, wisdom, and intimacy with the Father flowed from his prayer life. Therefore, one of disciples asked, Lord, teach us to pray. Jesus responded by teaching not only the pattern of prayer, but also the persistence and promise of prayer. Number 1 po dito, desire to learn prayer. So, kaya nga sabi ng verse 1 po, Lord, teach us to pray. So, they have a desire to learn
prayer, mga kapatid, itong mga disciple. Just like John, sabi niya, he taught his disciples to pray. Lord, teach us to pray. At a growing believer recognizes the need to learn how to pray. Yan po yan talaga kasi buhay po natin ang pananalangin eh. Oho, sabi nga kay may nagtanong kay Charles Haddon Spurgeon, anong mas mahalaga, Bible reading or prayer? Sabi ni Spurgeon ay anong mas mahalaga din, inhale, exhale? Mahalaga parehas. Bakit? Buhay po natin yan eh. Yung pananalangin po at salita ng Diyos, buhay po natin yan eh. Yan po yung ating inhale at exhale, mga kapatid. So, a growing believer recognizes the need to learn how to pray. Oho, pag lumalago ka, ay kinakailangan the more we pray, mga kapatid. Prayer is a skill developed through fellowship with God. Yung gusto nating makipag-usap lagi sa Diyos. Oo, para ma-develop po yung ating relasyon sa Diyos. Parang boyfriend, girlfriend. Opo, habang nag-uusap sila, nadidevelop sila eh. Kaya nga nai-inlove sila sa bawat isa. Bakit? Nadidevelop eh. Ganon din po, para mag-grow yung ating relationship at fellowship sa Diyos, lagi-lagi po tayong mananalangin para yung closeness natin sa Diyos ay mapalapit na mapalapit, di ba? At yung relasyon natin mas maging matibay pa sa Panginoon. Never stop asking God to teach you how to pray, di ba? Oho, lagi-lagi po yan. Dapat, Panginoon, turuan niyo po lagi kaming manalangin. So, kung believer ka po ngayong gabi, ay kinakailangan yan po ang desire natin. Again, buhay po natin yan, spiritually speaking, na mag-pray. Di ba? Oho, at inhale, exhale. Sabi nga ni Spurgeon eh. Ang Bible reading, inhale. Ang prayer, exhale. So, parehas mahalaga po yan. Ang mga disciple, they have the design to learn prayer. Number 2, depend on the Father. According sa verse 2 and 4, di ba? When ye pray, the Bible says, say, our Father. So, Jesus teaches that prayer should include worship. Bakit? Hallowed be thy name. Submission, thy kingdom come. Jesus is the King. We are living in His kingdom. Therefore, we must submit ourselves to the King. Di ba? Hindi na tayo po ang nasusunod because we are living in the kingdom of God at meron tayong haring kinakilala, walang ibang ating Panginoong Jesucristo, we must submit to the rule of the King. At pag nag-submit po tayo sa rule ng King, sigurado, payapa po yan, masaya po yan, tahimik po yan eh. At aapektuhan po ang ating pamilya dyan. Alright, ayaw po ba natin yung ating pamilya masaya, tahimik, payapa? Maayos na sa kalooban ng Diyos. Gusto po natin. Kaya nga po yung pagpipray natin, thy kingdom come. Thy will be done in earth. Sabi nga ng Bible, as it in heaven. Kung ano yung nasa langit, Panginoon, thy will be done on earth. Ano bang nasa langit? Diba? Kasiyahan. Ano bang nasa langit? Worship. Ano bang nasa langit? Singing. Ano bang nasa langit? Fellowship. Kaya nga dapat nagsisimba po tayo. Bukas wag po natin kakaligtaan yung ating worship. Ano ho? Alright, so sa mga tagakan dun, maaga po tayo ho. At kasi we will join our mother church, our home church sa Batak for the celebration, 47th celebration ng church anniversary. Kaya agahan po natin pumunta. Opo. Alright? So ngayon, submission, thy kingdom come. At ano pa? Dependence, give us this day our daily bread. Sa Panginoon tayo nagdi-depend every day. Kaya nga, give us this day. Bakit day? Kasi gusto ng Diyos, araw-araw po tayong mananalangin eh. Kasi po kung ibibigay ng Diyos yung pang 1 week or pang 1 year, for example, baka hindi ka na mag-pray 1 year. Oo, ibibigay ng Diyos yung pang 1 month. Baka makalimutan mo siya, maalala mo na naman siya pag in need ka. Kaya nga, give us this day our daily bread. Para saan? Kasi gusto ng Diyos, dependent po tayo sa Kanya araw-araw. Confession, forgive us our sins as we forgive our debtors. Opo. At alam niyo po, pag pinatawad tayo ng Diyos, dapat marunong din po tayong magpatawad. Sabi ko nga dito sa Kandun, merong isang nanay dito eh. Ayaw niyang magpatawad, talagang galit na galit. Sabi ko sa kanya, namumuhay ka sa kabigatan ng pinapahirapan mo ang iyong sarili,
ikaw pinapabigat mo lang ang buhay mo. So if God forgive us, nakaranas ba tayo ng forgiveness? Yes. So gusto rin ng Panginoon magpatawad tayo, di ba? Alright? So confession, holiness lead us not into temptation. So effective prayer is balanced. It seeks God's glory before personal needs. Kailangan po natin ng balanced life. Oho, kumbaga, may prayer time po tayo, may Bible reading time, and so on and so forth. Sapagkat yung pananalangin po, pagpapakita po yan na nagdidepend tayo sa ating Panginoon. Number 3, demonstrate persistence. Sabi ng Bible, though he will not rise and give because of his importunity, he will rise. Yung importunity, yung persistency. Kasi kumakatok po siya eh. Ang custom and tradition, ni-research ko po kagabi habang ginagawa ko po ito, ay nagta-travel po talaga sila at night. Bakit? Mainit po sa umaga eh, sa custom ng mga Hudyo. When they travel far, so sa gabi po kasi kamelyo lang po ang daladala nila or most of the time camel eh. Kasi pag umaga, mainit. Kaya hapon po sila nagbabiyahe hanggang sa gabi. Ngayon, nung nandun na po siya sa bahay ng kanyang kaibigan, kinakatok niya eh, di ba? Kinakatok niya yung bahay, pero gabi na, alam niyo sa YouTube po, sa kanilang mga bahay, sinesearch ko po, maliit lang na bahay yan. Actually, iisang room lang po yan. Nandun na po yung kainan nila, nandun na po yung fellowship time nila, yung pag-welcome ng visitor, nandun na rin po yung higaan nila. Iisa lang pong room, most of the Jews. At meron lang po silang, pag nakatulog na po sila mga kapatid, yung parents po, nasa magkabilaan po yan. Alright, ng edge. Para pag gumulong man yung anak nila, hindi sila masusubsob. Kaya nasa kabilaan. Yung pinto nila, nasa gitna mga kapatid. At pagka gumising pa sila, may istorbo the whole family. Ayaw nilang mangyari yun eh. Pero, sabi nung na-research ko, ay pag hindi mo in-entertain yung bisita mo na kaibigan mo, kahihiyan ng buong village po yan. Kasi, hospitable po ang mga Hudyo. Kumbaga, pag hindi mo in-entertain, hindi mo binigyan ng 3 loaves yung kanyang yung host, kahihiyan po yan ng buong village. Pag nabalitaan yan, nakakaya sa kanila. Kaya nga kahit ayaw sana nilang gumising or bumangon, bibigyan po nila eh. Tsaka yung 3 loaves, may ibig sabihin pala yan, isa sa host, isa sa visitor, at isa sa, kumbaga, extra for abundance sake, sabi ng yung study ng mga scholars. Ano po? Ngayon, alam nyo, ang ginawa ng ang kaibigan na ito, persistent. Because of importunity, nag-rise up po siya. Alam nyo po, habat hindi pa binibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan po, ay persistent. Tuloy-tuloy lang hanggang ibigay ng Diyos. The friend kept asking until he received what he needed. At tatanggap niya. Many passages in the Bible po, na ganyan din ang kalagayan, persistent, kahit tulad ng widow woman, nagpatulong sa unjust judge. Go lang ng go, hanggang sa tinulungan ng unjust judge. Di ba? So, mahalaga po yung tuloy-tuloy. Hanggat hindi pa ibinibigay ng Diyos, tuloy-tuloy. Hanggat sa ibigay ng Panginoon yung ating panalangin. God encourages persistent, earnest prayer, not because He is unwilling, but because persistence develops faith and dependence. So, it demonstrates persistence, mga kapatid. Again, number 1, I said desire to learn prayer, depend on the Father, demonstrate persistence. And number 4, depend on God's promise. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. So, notice the progression. Ask, diba? Requestion. Seek, pursue. Knock, perceive until the door is open. So, God's promises encourage confidence in prayer. May promise eh. Pag nananalangin po tayo, mga kapatid, mayroong promise. Sabi ng Bible, ask and it shall be given unto you. Alright? So, kaya nga po, hindi ka magsasawa eh. Bakit? May pangako ang Diyos.
So, pagka yung tao maaring nag-promise pero hindi matupad, di ba? Pero sa Diyos po, ay nangako eh. Kasi pag hindi niya tinupad ang pangako niya, ay maapektuhan yung nature niya bilang isang holy God. Kaya natutuparin niya talaga yan. Opo, ask and it shall be given unto you. Ang sagot ng Diyos, pwedeng yes agad. Wait muna, or no. Pero yung no, sagot pa rin ng Diyos sa ikakabuti natin mga kapatid. Lahat sasagutin ng Panginoon yan. So, depend on God's promise. Thank God, hindi lang po tayo nakikiusap sa Panginoon, but there is a promise to our prayer. Last po, depend in the Father's goodness. Kasi napakaganda po ito, sa totoo lang nagustuhan ko po ito kagabi habang pinag-aaralan. So, yung verses 11 to 13, sabi ng Bible po kasi, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Kasi po, di ba, pagka yung earthly father nga so pag humingi ka ba ng egg, bibigyan ka ba ng scorpion? Sabi doon, hindi bibigyan mo talaga yung anak mo ng tama sa pangangailangan niya. Kaya nga, earthly fathers give good gifts to their children. God, the perfect Father, give what is truly best. Yung earthly father nga ibinibigay yung good sa anak. How much more? Yung heavenly Father. Trust the God, that God answers with wisdom, love, and what is ultimately good for His children. Sa ating pong principle of the day, Lord, teach us to pray, should be our sincere plea. Yan po dapat. Huwag po tayong mananawang manalangin kasi po napakaganda po ang pangako ng Diyos. Naalala ko yung sabi ng ating senior pastor, diba, Pastor Sam? Meron daw isang believer na namatay po siya nasa langit. Nung nasa langit siya, nakita niya ang dami na mga bagay na nasa langit. Wow, kanino mo ibibigay ang Panginoon? Sabi niya. Sabi ng Panginoon, sa'yo sana. Hindi ka humingi. Ask and it shall be given unto you. Kaya naghihirap ang buhay. Sa'yo sana, hindi ka humingi. Napakarami. Kalahin mo yan. Na-amaze Panginoon. Saan mo ibibigay lahat yan? Sa'yo sana, hindi ka humihingi. Kaya nga, Lord, teach us to pray should be our sincere plea. Okay? Tayong manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita, pagpalain niyo sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na buhay na po namin mag-pray. And minsan, hindi po namin alam ang ipag-pray, just like what said in Romans 8:26. We don't know what we ought to pray, but it is the Holy Spirit of God that is teaching us what to pray. Kaya, Panginoon, teach us how to pray so that we could be able to get promises in asking from you. Bless you po lahat na nakikinig. Bukas po, dalhin nyo sila din maaga and guide us as we travel tomorrow. Give a good condition to our vehicle. At ang makasalubong pasabay, ingatan nyo rin po as we join our home church for their 47th church anniversary. Salamat po. Kayo po ang mag-bless sa aming guest speaker, Sir Celeste, na ma-challenge po ang bawat isa. At naway patuloy kaming lumago. Kayo pong maluwalhati, bless niyo po ang Pastor Amrina at ang BBC Barani. Bless niyo po ang buong church na mas marami pang ma-accomplish for your glory na naman, Panginoon, sa mga isa pang taon na naman na opportunity maglingkod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Sama po kayo naroon. Yan, dito po sa Kandun, of course, sa Batak, sa Pangasinan, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Abra, South Korea at sa iba-ibang part ng Amerika. May nanonood pong mga kakilala natin dyan. God bless you po. Ang Panginoon po magpala sa atin at naway patuloy po tayong lumago sa panalangin. Alright, yan po ang ating Our Daily Words of Encouragement ngayong gabi. God bless you all. See you po on the next episode of Our Daily Words of Encouragement. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.